Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Tayo na sa direksyon na patungo sa bentahan ng mga magagarbong kasuotan. Sumunod lang kayo sa akin Emperor Dado. Sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita at sinabi. Sige Gotchi, tayo na pangunahan mo ang pagpunta roon. Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gotchi siya ay ngumiti at sinabi. Salamat Emperor Dado sa pagtitiwala sa aking mga idea. At si Gotchi ay naglakad patungo sa tindahan ng mga magagarbong kasuotan. Na kanilang nanakawin ni Dado upang lumabas na sila ay napakayamang tao. At para ang may-ari ng club na nakatayo sa main city ng South Cloud. Na pagmamay-ari ni Miss Bailey. Ay kanilang makuha ang pansin at ang loob nito. Dahil alam ni Gotchi ang mga mayayaman na tao ay interesado lang sa mayayaman din na tulad nila. Kaya si Gotchi ay nakaisip ng ganitong idea. Dahil roon maisasagawa nila ng maingat ang kanilang plano. Na makakulambat ng salapi para sa kanilang pangangailangan tulad ng makakain ng mga tulisan na kasakasama nila Dado at Gotchi ngayon. At mga baluti na gagamitin ng mga ito para sa kanilang isasagawa na pagsalakay sa imperyo ng South Cloud Continent. At sa ilang minuto paglalakad nila Dado at Gotchi. Ang dalawa na sila Dado at Gotchi ay nakarating na sa store ng mga magagarbong kasuotan. Ang store na ito ay purong salamin ang tindahan. Nakikita mula sa labas ang mga magagandang kasuotan na may panlalaki at pangbabae na magagarbong. At si Gotchi ay muling nagsalita at sinabi, Emperor Dado, tama nga may mga nagbabante sa loob ng store na mga cultivator at tama nga din ako ang mga ito ay mahihinang cultivator lamang. Sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita at sinabi, Gotchi, ngayon ko lang napagtanto. Sa tingin ko mukhang hindi madali na magnakaw sa loob ng store na iyan. Dahil kahit mahihina ang mga cultivator na nagbabante sa loob. Kung ito ay ating pagpapazlangin baka makagawa tayo ng pansin sa kalapit tindahan na katabi ng store na iyan. Kung mangyari iyon, makakapagbigay sa klolo sila sa mga kasundaluhan ng South Cloud at baka tayo ay maipit sa mangyayaring iyon. Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gotchi siya ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado, para saan pa na tayo ay mga tulisan na may kakayahan sa maingat na pagkilos. At tulad ng sinabi mo kanina, ikaw ay may kakayahan at lakas na tinataglay. Kaya ikaw na ang bahala sa mga nagbabante sa loob ng store ng mga magagarbong kasuotan. Alam ko na magagawa mo na mapaslang sa maingat na pagkilos. Ang mga nagbabante na cultivator na nasa loob ng store. At kung hindi ako nagkakamali ang bilang lamang na nagbabante sa loob, na mga cultivator na ating nakikita ngayon ay 3 mahihinang cultivator lamang ang mga nasa loob upang magbantay. Huwag mo sabihin Emperor Dado na hindi mo kayang mapaslang ang mga mahihinang cultivator na iyan sa mabilis na galaw lamang. Sabi ni Gotchi sa nakangiting tono ngunit may pang-asar na tono din. Nang marinig ito ni Dado, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Tama ka nga Gotchi, magagawa ko naman ang iyong mga nais. Kaya kung papazlangin ang mga nagbabante sa loob sa mabilis na pagkilos lamang. At ikaw ano naman ang magiging parte mo sa plano na iyong nais? Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gotchi siya ay muling ngumiti at sinabi, Emperor Dado. Habang sinasagawa mo ang pagpaslang sa mga mahihinang cultivator na nagbabante sa loob. Ako ang bahala sa katiwala o may-ari na naroon sa loob ng store.
upang ito ay hindi makagawa ng ingay o gawain na makakapagbigay pansin sa iba. Lalo na sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Ang lahat ng nasa loob ay ating pagpapazlangin. At kukunin ang kapiranggot na salapi nila na pinagbentahan kanina. At iyon ang gagamitin natin pangbili ng mga inumin tulad ng alak na mamahalin na mayroon ang club na ating nakita kanina na dinudumog ng mga tao. Upang makapagyabang tayo at mapansin tayo ng may-ari ng club na iyon. Sa tingin ko ang salapi na mayroon sa loob ay hindi pa sapat. Para makapagyabang tayo sa loob ng club. Ngunit sa tindahan ng mga alahas na ating isusunod ay makakakuha muli tayo ng mga salapi. At baka sapat na iyon. Para makapagyabang tayo sa loob ng club at mapansin tayo ng may-ari ng club na iyon. Kaya Emperor Dado, gawin na natin ang aking pinaplano. Dahil tumatakbo ang oras, sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, siya ay napatugon na lang at sinabi, "Sige Gotchi, tayo na." At sila Gotchi at Dado ay dahan-dahan naglakad at pumasok sa tindahan ng mga magagarbong kasuotan. At sa pagpasok nila, hinarang sila ng 3 tagabantay na cultivator. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Mga Ginoo, may kakayahan ba kayong bumili ng mga kasuotan na mayroon dito? Baka nagkakamali kayo ng pinasukan na tindahan. Ang mga kasuotan na nasa loob ng tindahan na ito ay may halaga na sobrang taas na presyo. At sa tingin ko hindi nyo kayang makabili ng kahit isang kasuotan na mayroon sa tindahan na ito. Dahil sa inyong pananamit pa lamang ay wala kayong sapat na kakayahan upang magkaroon ng pangbayad sa mga kasuotan na mayroon dito." Sabi ng isang cultivator na nagbabante sa loob. At ang isang cultivator na ito ay pinagmasdan mula ulo hanggang paa si Dado. Sa titig pa lang ng isang cultivator na ito ay masyado nang minamaliit si Dado at sa figure pa lang ni Dado wala nang tiwala ang isang cultivator na ito na nagbabantay. At nang marinig ito nila Dado at Gotchi. At nang mapansin ni Dado ang pagtingin sa kanya ng isang cultivator na nagbabantay. Si Dado ay biglang nag-init at ito ay nagsalita at sinabi, "Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kami ba ay minamaliit mo? Baka ikaw ay aking puzzle." Bago pa mabuo ang salita ni Dado sa isang cultivator na nagbabante. Si Gotchi ay agad-agad na nagsalita at inawat si Dado. "Ginoo, may sapat kami salapi na pangbili sa mga kasuotan na mayroon sa tindahan na ito. At kung wala kayong tiwala sa amin maaari nyo naman kami bantayan ng husto. At hindi naman kami gagawa ng isang gawain na kalapastanganan na maaaring ikapahamak namin." Sabi ni Gotchi sa isang cultivator na tagabantay ng store. Nang marinig ito ng 3 cultivator na tagabantay ng tindahan ng mga magagarbong kasuotan. Ang isa ay muling nagsalita at sinabi, "Sa'yo ay may tiwala kami. Ngunit sa kasama mo ngayon ay parang kain na hinala." Sabi ng isang cultivator na tagabantay at ito ay tumingin ng maigi kay Dado. Nang marinig ito ni Dado, halos sumabog ito sa galit. Ngunit agad-agad siyang hinawakan ni Gotchi sa braso upang pigilan. At si Dado sa mga oras na ito ay pinipigilan ang galit sa isang cultivator na ito. At si Dado ay napabulong sa kanyang sarili. Mahinang nilalang. "Masyado mo ako minamaliit at binabastos. Ako si Dado ang magiging bagong emperor ng South Cloud Continent. At dahil sa pinakita at ginawa mo sa akin na pag-uugali, ikaw ay aking papazlangin sa nakakatakot na kamatayan mamaya." Bulong ni Dado habang nakatingin sa muka ng isang cultivator na tagabantay ng tindahan ng magagarbong kasuotan. At si Gotchi ay muling nagsalita at sinabi, "Mga Ginoo, maaari na ba kami maglibot upang humanap ng kasuotan na bagay sa amin ngayon?" Sabi ni Gotchi, nang marinig ito ng 3 tagabantay ng tindahan ng magagarbong kasuotan. Ang isa ay nagsalita at sinabi, "Sige Ginoo, maaari ka nang maglibot mag-isa. Ngunit ang isa na ito na iyong kasama ay aming babantayan ng husto." Sabi ng isang tagabantay. Nang marinig ito nila Dado at Gotchi. Si Dado ay namamula sa sobrang galit dahil sa pamamahiya ng isang cultivator sa mga sinasabi nito kay Dado. Kahit na sila lang ang nakakarinig ng mga ganang salita para kay Dado ay isang kahihiyan ito para sa kanya. Dahil si Dado ang tingin niya na sa kanyang sarili ay isa ng emperor. At ang mahinang cultivator na nagbabantay sa isang store ng magarbong kasuotan ay masyado siyang kinukutya. At si Gotchi ay napangiti ng palihim at napabulong. Haha, dahil sa sinasabi ng isang mahinang cultivator na ito kay Dado.
Ako ay nakakaramdam ng saya. Dahil ang mismong mahinang cultivator lamang ang kumukutya sa kanya ngayon. Mukhang nakakabawi na ako unti-unti kay Dado, hindi ko man magawa siya ay aking mismong asarin tulad ng ginagawa ng isang tagabantay na ito. Ngunit sapat na ito para makita ko kung paano maasar si Dado at mapahiya ng ganito. Hahaha, bulong ni Gotchi sa kanyang sarili. At si Gotchi ay nagpasyang magsalita ulit at sinabi, "Kayo nang bahala sa aking kasama." Nais din niyang pumili ng mga kasuotan na bagay sa kanya. "Maiwan ko na muna kayo. Ako ay maghahanap-hanap na." Sabi ni Gotchi at siya ay palihim na kamandat kay Dado. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!